Edwards nakulangan sa panalo sa Game 1? Mas gagalingan sa Game 2? Masamang senyales ang sinabi ni Magic sa Lakers? 9% lang daw ang tsansa? At Lakers sinalubong ng magandang balita sa Game 1 laban sa Thunder. Walang sino man ang umasa na makakalaro si Anthony Edwards ngayong araw matapos ang mga unang ulat na maaaring hindi siya available hanggang Game 4 ng serye dahil sa bone bruise at hyperextension ng kanyang tuhod. Gayunpaman, pinabilis niya ang kanyang recovery at nakapasok pa mula sa bench sa Game 1 kung saan ninakaw ng Minnesota Timberwolves ang 104-102 na panalo bilang bisita laban sa San Antonio Spurs. Tinapos ng 24-year-old na star ang laro na may 18 points, 3 rebounds at 3 assists habang tumira ng 8 of 13 mula sa field at 2 of 3 mula sa 3-point line. Sa kabila ng solidong performance, hindi natuwa ang batang star sa paraan ng kanyang pagtatapos ng laro. Kinausap niya ang sideline reporter matapos ang laban at nagbigay ng tapat na pagsusuri sa sarili niyang laro. "Oh man, ang dami kong pagkakamali sa dulo ng laro, nadidismaya ako sa sarili ko," sabi ni Edwards. "Para sa akin, 75% ng laro ay nasa isip. Kailangan nasa tamang kondisyon ang isip ko at sa huling 2 minuto, hindi iyon nangyari. Nagbigay ako ng 2 offensive rebounds, nag-turnover, pero babawi ako. Nadidismaya ako sa sarili ko. Hindi ko dapat hinayaang makakuha ng 2 offensive rebounds si Champagne. Maaaring hindi ako kasing athletic gaya ng dati, pero kailangan kong mag-box out at gawin ang maliliit na bagay para manalo sa malalaking laro," dagdag niya bago pumasok sa locker room. Halos maibigay ni Edwards ang laro dahil sa isang mahalagang possession na nagbawas ng lamang sa isang possession na lang. May wala pang 40 seconds sa orasan. Mabuti na lang para sa kanya, sumablay si Julian Champagne sa huling tira na sana'y magbibigay ng panalo sa Spurs. Sa post-game press conference, tinanong si Edwards tungkol sa huling 2 minuto ng laro na una na niyang binanggit. "Mga pagkakamali lang sa game plan para sa akin. Mental mistakes. May mga timeout kami. Pakiramdam ko dapat gumamit ako. Hindi rin ako ganun kagaling sa inbound plays. Alam ko yan. At may 2 beses akong hindi nakapag-box out kay number 30, si Champagne, sa huling minuto. Kaya mga pagkakamali lang sa game plan na hindi na mauulit, matapang niyang pagtatapos." Nagawa ng Timberwolves na masira ang unang triple-double sa playoff career ni Victor Wembanyama para sa Spurs. Nagtala ang French star ng 11 points, 15 rebounds, at 12 blocks habang tumira ng 5 of 17 at sumablay sa lahat ng 8 3-point attempts. Sa kabila ng panalong ito bilang bisita sa San Antonio, hindi pa rin nasiyahan si Edwards sa kanyang performance. Sa playoffs sa ngayon, may average siyang 18.4 points, 6 rebounds at 3 assists habang 40% ang shooting sa field at 29.4% mula sa 3-point range. Para sa isang manlalaro na nag-average ng halos 29 points kada laro sa regular season, tila hindi pa siya ang dati pagdating sa bilis at explosiveness dahil sa kanyang injury. Aminado si Edwards na kahit may iniinda pa siyang injury, may mga aspeto ng laro lalo na sa mental focus na maaari niyang pagbutihin at hindi niya maiaasa sa kondisyon ng katawan. Matapang niyang sinabi na hindi na mauulit ang mga pagkakamaling iyon. Kapana-panabik makita kung paano makakaapekto ang panalong ito sa kumpiyansa niya at ng koponan habang sinusubukan nilang maagaw ang serye laban sa Spurs. Sa ibang balita naman, binigyan lamang ng 9% na tsansa ang Los Angeles Lakers na manalo sa kanilang second round matchup laban sa Oklahoma City Thunder. Malinaw kay former Lakers legend na si Magic Johnson na napakahirap ng kanilang haharapin dahil sa mabagal na paggaling ni Luka Doncic. Malaking bahagi ng opensa ng koponan ay aasa kina LeBron James at Austin Reeves. Ngunit kung nais ng Los Angeles na manalo sa seryeng ito, kailangan nilang makakuha ng malaking ambag mula sa iba pang manlalaro. Ibig sabihin, kailangang magpakitang gilas ang mga tulad ni Rui Hachimura, Marcus Smart, Luke Kennard at DeAndre Ayton. Para kay Johnson, mahalagang mag-focus ang buong koponan ng Lakers at maglaro sa kanilang pinakamataas na antas upang magkaroon ng tsansang magtagumpay laban sa Thunder
My Lakers have an uphill battle going against the reigning world champions OKC at si Shai Gilgeous-Alexander na para sa akin ay MVP ng first round ng playoffs. Para matalo ang OKC, kailangan naming humanap ng paraan para hindi mag-turnover gaya ng nangyari laban sa Rockets at maglaro ng mahusay sa magkabilang dulo ng court. Kaya sino ang sasalo sa scoring para tulungan sina LeBron at Austin? Sulat ni Johnson sa X. Alam nating lahat na kayang-kayang umiscore ng OKC, kaya kailangang ipakita ng Lakers ang ilan sa kanilang pinakamahusay na laro. Dagdag pa niya, karamihan sa mga analyst ay naniniwala na ang pinakamagandang magagawa ng Lakers ay makapanalo ng isang laro lamang. May ilan pang nagsasabing posibleng masweep sila at hindi man lang mahirapan ang OKC. Gayunpaman, sa yugtong ito ng kanyang karera, mahirap pa ring pagdudahan ang galing ni LeBron James. Posible pa ring maging kompetitibo ang serye kahit na dehado sila. May malinaw na sagot si Magic Johnson sa Go At Debate. Ang usapin kung sino ang greatest of all time ay patuloy na pinag-uusapan sa mundo ng basketball. Dahil sa kahangahangang paglalaro ni LeBron sa edad na 41, may ilang personalidad sa media ang pumapabor sa kanya. Ngunit para kay Johnson, kahit mahal niya si LeBron, ang boto niya ay mapupunta pa rin kay Michael Jordan. Lagi akong magiging tapat sa sarili ko. Ang tanging bagay na nalalamangan ko si Michael ay ang no-look passes at leadership. Walang duda. Gaya rin ng walang duda sa kung ano ang gagawin niya sa akin dunks at lahat na. Iyon ang dahilan kung bakit siya napakahusay. Siya ang pinakamahusay na nakagawa nito. Huwag kayong magkamali. Mahal ko si LeBron. Pero kapag si Michael Jordan ay lumilipad na nakalabas ang dila, grabe, sabi ni Johnson. Walang tama o maling sagot sa debating ito. Lampas na ito sa simpleng estadistika. Madalas pabor kay Jordan ang mga mas matatandang tagahanga, habang ang mas bagong henerasyon ay kay LeBron. Ngunit mabigat ang opinyon ni Johnson dahil naranasan niyang makalaro at makalaban si Jordan habang maglalaro ang Los Angeles Lakers sa Game 1 ng kanilang second round series laban sa Oklahoma City Thunder nang wala si Luka Doncic. Gayunpaman, may sarili ring malaking problema sa injury ang Thunder. Si Jalen Williams ay nasaktan sa Game 2 ng kanilang first round series laban sa Phoenix Suns. Na-diagnose ang 6'5" na guard forward na may grade 1 left hamstring strain, dahilan upang hindi na siya makalaro sa natitirang bahagi ng serye kontra Suns. Opisyal na siyang ruled out para sa Game 1 laban sa Lakers sa Martes. Tinalakay ng head coach ng Thunder na si Mark Daigneault ang kanyang kondisyon nitong Martes. Umaayos siya ayon sa plano, sabi ni Daigneault tungkol kay Williams. Pagdating sa timeline, hindi muna namin ito ilalabas. Patuloy namin kayong bibigyan ng update kada linggo. Matagal nang nakikipaglaban si Williams sa mga injury ngayong season para sa OKC. Nakalaro lamang siya ng 33 games sa regular season, kung saan nag-average siya ng 17.1 points, 4.6 rebounds, 5.5 assists, at 1.2 steals sa loob ng 28.4 minutes kada laro. Ang kawalan ng malinaw na timetable ay may malaking epekto rin sa Lakers. Isa si Williams sa mahahalagang manlalaro ng Thunder, at ang kanyang availability ay makakaapekto ng malaki sa game plan ng Los Angeles sa bawat laban. Maaring mag-adjust na ngayon si Lakers head coach na si JJ Redick, lalo't opisyal nang hindi makakalaro si Williams sa Game 1. Ang pagiging week to week niya ay indikasyon na may posibilidad na makaliban pa siya sa mga susunod na laro. Gayunpaman, karaniwan din ang mind games sa playoffs. Maingat si Daigneault sa pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Williams na maaaring sinasadya. Kailangan ngayon ni Redick at ng Lakers na paghandaan ang lahat ng posibleng senaryo kaugnay sa kondisyon ni Williams sa gitna ng kawalan ng katiyakan